Umaabot talaga tayo sa punto na lubos tayong nangangailangan. Pero hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para lamang makaahon sa hirap? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Mia. Sa isang sira-sirang bahay sa gilid ng lungsod, naninirahan si Mia kasama ang kanyang nanay na mayroong malubang sakit. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, palagi nilang iniisip na mag-ina kung paano nga sila makakain kinabukasan. Simula pa pagkabata, ramdam na ni Mia ang kawalan ng isang buong pamilya. Wala nga siyang maalaalang panahon kung kailan nga ba sila nabuo. Ang kanyang ama na si Eduardo ay isang kilalang negosyante sa kanilang lungsod. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan, iniwan sila nito para bumuo ng bagong pamilya kasama ang isang babae na mas bata sa kanyang nanay. Napakasakit para kay Mia ang katotohanan yun. Lumaki siyang nangangarap na isang araw ibabalikan sila ng kanyang tatay, na isang araw ay magigising na lamang siya na kayakap ang kanyang tatay. Pero sa bawat pagdaan ng mga taon, unti-unti na nga rin nabubura ang mga ilusyong ito. "Anak, halika muna dito." Mahina pero puno ng pagmamahal na tawag ng kanyang nanay. Isang umaga na walang laman ang kanilang hapagkainan. Mabilis siyang lumapit at naupo sa tabi ng kanyang nanay. Napansin ni Mia na lalong namamayat ang kanyang nanay at mas lalo nga itong madalas ubuhin. "Mia, mag-aaral ka dapat ha. Hindi habang buhay ay ganito ang buhay natin. Ayokong maranasan mo ang buhay na pinagdaanan ko noon," sabi ng kanyang nanay habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi nakasagot si Mia sa sinabi ng kanyang nanay. Alam niyang pangarap ito ng kanyang nanay para sa kanya. Pero madalas nga rin niyang tanungin sa kanyang sarili kung paano nga niya gagawin ito. Wala naman siyang sapat na pera para mayroong may pambayad sa eskwelahan at mas inuuna niya ang pagkain kaysa sa anumang bagay. Sa murang edad, natuto na nga siyang dumiskarte. Sa tuwing wala siyang pasok, nagbebenta siya ng candy at tinapay sa gilid ng kalsada. May bitbit siyang maliit na bilao at lakas ng loob na lapitan ang bawat dumadaang tao sa bangketa. "Bili na po kayo ng tinapay. Mura lang po ito," sigaw niya sa mga dumadaan. Umaasang mayroong bibili. Minsan, mayroong mababait na bibili at tatawanan siya, sabay sasabihing, "Napakasibag mo namang bata. Sana magtagumpay ka balang araw." Pero may ilan nga ring walang pakialam. May mga taong titingin lamang sa kanya. Tataasan siya ng kilay at dediretso lamang sa paglalakad na parang hindi siya naririnig. May ilang pagkakataon pa nga na may nananakit sa kanyang damdamin. "Ba't di ka nalang magnakaw kung gusto mong magkapera?" Asar ng isang tambay sa kanya minsan. "Wag mo nang sana yayaman ka sa ganyan," dagdag pa ng isa. Pero sa kabila ng lahat, nananatili nga siyang matatag. Para sa kanyang nanay, titiisin niya ang lahat. Isang araw, habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, matapos ang buong araw na pagbebenta, napansin niyang nalalabo na rin ang kanyang paningin dahil sa gutom at pagod. Hindi niya namalayang dumaan na ang maghapon, pero halos wala pa nga rin siyang kinikita. Sa kanyang harapan, marami pang piraso ng tinapay na hindi pa nabibili. Naramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang dibdib. "Kailangan kong maubos to. Kapag hindi ko to naubos, paano si nanay?" Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Halos mapaiyak na nga rin siya sa kawalan ng pag-asa. Pero bago pa man bumagsak ang kanyang luha, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula dito ang isang magandang babae. Matangkad at halatang mayaman. Nakasuot nga ito ng pulang dress na nagpapatingkad ng kanyang kaputian. "Miss, ikaw si Mia, di ba?" tanong nito. Bahagyang nagulat si Mia. Hindi niya kilala ang babae
pero kilala siya nito. Opo, ako nga po si Mia. Sino po kayo? Ngumiti ang babae at lumapit sa kanya. Hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang pinagmamasdan. Napakasipag mong bata. Alam mo ba, mayroong mas magandang oportunidad para sa'yo kesa sa pagtitinda lang ng ganyan. Napakunot ang noo ni Mia sa sinabi ng babae. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung gusto mong kumita ng malaki, mayroon akong iaalok sa'yo. May alam akong trabaho kung saan mas madali kang kikita ng pera. Sa isang bar, maraming customers doon na sigurado magkakagusto sa'yo. At tiyak, mas marami kang perang maiuwi. Napalunok si Mia. Kahit hindi niya kaanong alam kung anong trabaho ang tinutukoy ng babae, may kutob na nga siyang hindi ito simpleng trabaho. Pasensya na po, miss, pero hindi po ako interesado. Mabilis niyang sagot. Bago tumayo at naglakad palayo, narinig niyang tumawa ang babae. Sigurado ka na ba? Bumalik ka lang dito kung sakali magbago ang isip mo, ha? Nagpatuloy si Mia sa paglalakad, pero hindi niya maiwasang mag-isip. Mas malaki ang kita? Isang bagay na kailangan niya. Pero sa kanyang isipan din, hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang sarili para sa pera. Kinabukasan, bumalik siya sa kanilang barong-barong at nakita niya ang kanyang nanay na nakahiga. Hirap na huminga. Nay! Sigaw ni Mia habang mabilis na lumapit. Kailangan po nating bumili ng gamot. Huwag mo na akong lalahanin, anak. Mahal kita. Mahina pero puno ng pagmamahal na sagot ng kanyang nanay. Napaluha si Mia. Hindi siya makakapayag na mawalan siya ng nanay. At sa sobrang desperasyon, muli siyang lumapit sa kanyang tatay. Nagpunta siya sa malaking bahay nito at kumatok. Ilang minuto pa nga ang lumipas bago bumukas ang pinto. Ang kanyang madrasta ang sumalubong sa kanya. Maganda at mukhang galing sa isang barangayang pamimili. Oy, ano na naman ang kailangan mo? Bakit pumunta ka pa dito? Malamig na tanong ng bagong asawa ng kanyang tatay. Gusto ko pong makausap si Papa. Kailangan ko lang po ng konting tulong para kay nanay. Pagsusumamo niya. Napakunot ang noo ng babae. Wala siyang panahon para sa'yo. Pero bago pa nga ito makapagsara ng pinto, biglang lumabas ang kanyang ama. Mia, anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ng kanyang tatay. Papa, kailangan ko lang po ng tulong. Kailangan po ni nanay ng gamot. Kahit konting pera lang po. Babayaran ko na lang po kapag kumita ako. Itigil mo na yan! Pagsigaw ng kanyang tatay. Ilang beses ko mang sasabihin sa'yo, wala na akong pakialam sa inyo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Hindi kita anak. Sabay sarado ng pinto ng kanyang tatay. Naramdaman ni Mia ang matalim na sakit ng salitang yun. Mas masakit pa nga sa kahit anong sugat sa katawan. Napatayo na lamang siya. Nanginginig ang buong katawan. Sa kabila ng lahat, hindi niya inakalang ganito kalupit ang kanyang tatay. Hindi siya umiyak. Sa halip, tumalikod na nga lamang siya at naglakad palayo. Hindi lamang sa bahay ng kanyang ama, kung hindi sa lahat ng inaasahan niyang pagmamahal mula dito. At sa gabing yun, isang desisyon ang ginawa ni Mia. Kinabukasan, bumangon si Mia na mayroong bigat sa kanyang dibdib. Isang gabi na ang lumipas mula noong itakwil siya ng kanyang sariling ama. Pero pakiramdam niya, parang kahapon lamang ang sakit. Hindi pa rin niya matanggap na ang lalaking dapat na nagpoprotekta sa kanya ay siya palang lubos ng mananakit at magtatakwil sa kanya.
Napatitig siya sa kanyang nanay na mahimbing ang pagkakatulog sa manipis nilang kutsyon. Malalim ang paghinga nito. Mahina, parang pagod na pagod. Ramdam ni Mia na lumalala na ang kondisyon ng kanyang nanay, pero wala siyang magawa. Wala siyang pera, wala siyang maasahan. Napailing na lamang siya. Pinahid ang luha na hindi na rin niya napigilan. Wala na akong ibang pagpipilian. Mabilis siya nagbihis ng maayos. Isang lumang blusa at isang palda na bagamat kupas na ang kulay, pinilit pa rin niyang ayusin para magmukhang disente. Handa na nga siyang harapin ang desisyong ilang araw na nga niyang tinanggihan noong makarating siya sa kaparehong lugar kung saan niya unang nakita ang babae na nag-alok sa kanya ng trabaho. Parang tumigil saglit ang kanyang mundo nang makita niya itong nakatayo sa gilid ng kalsada. Suot nga nito ang parehong pulang bestida. Ngayon ay mas kitang-kita niya ang mukha ng babae. Mahabang pilik mata, pulang labi, at matalim na mata na tila nakakabasa ng isip ng iba. Huminga ng malalim si Mia bago lumapit. "Miss," mahina niyang tawag. Napalingon ng babae at ngumiti. "Aba, hindi ko inakala. Babalik ka. Sabi ko na nga ba, magbabago pa rin ang isip mo." Napalunok si Mia. Alam niyang wala na siyang atrasan. "Totoo po ba na malaki ang kikitain sa trabahong sinasabi niyo?" "Syempre naman, iha. Ako ang nagsabi nun. Kaya totoo yun. Sa isang gabi lang, kaya mong kitain ang hindi mo kikitain sa isang linggo ng pagtitinda sa kalsada. Hindi ka na magpapagod pa. Hindi ka na magpapakagutom. Isang ngiti mo lang sa tamang customer. May pera ka na agad. Limpak-limpak na pera." May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Mia. Alam niyang mayroong kapalit ang trabahong ito. Pero iniisip na lamang niya ang kalagayan ng kanyang nanay. "Saan po ba ang trabaho?" "Sumama ka sa akin," sagot ng babae habang inilalabas ang susi ng kanyang kotse. At sa unang pagkakataon, sumakay si Mia sa isang mamahaling kotse. Habang binabaybay nila ang kalsada, hindi mapakali ang kanyang dibdib. "Ano nga po pala ang pangalan niyo?" tanong niya. "Madam Sandra na lang ang itawag mo sa akin." Tahimik na tumango si Mia. Habang papalapit na nga sila sa lugar kung saan sila pupunta, napansin niyang malayo na ito sa lungsod kung saan siya pamilyar. Dumaan sila sa mga matataas na gusali, mga ilaw na kumikislap sa gabi, at mga kotse na hindi basta-basta nakikita sa kanilang lugar. Pagdating nila sa isang madilim na eskinita, bumaba sila sa harap ng isang gusali na may ilaw na neon sa itaas ng pinto. Nakasulat doon ang pangalang Club Esmeralda. "Ito na yun," sabi sa kanya ni Sandra habang inaabot ang kamay sa kanya. "Handa ka na ba?" Hindi sumagot si Mia. Hindi rin siya sigurado kung handa na nga ba siya. Pero sa puntong ito, wala na nga siyang ibang pagpipilian. Pagkapasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang ingay ng musika, halakhak ng mga tao, at ang amoy ng mamahaling pabango na sumasama sa hangin. Sa gitna ng malawak na lugar ay mayroong maliit na entablado kung saan mayroong babaeng sumasayaw na mayroong mapang-akit na kilos. Nagpapalakpakan ang mga kalalakihan na nakaupo sa gilid. May ilan pa nga naghahagis ng pera. Napatingin si Mia sa paligid. Maraming babaeng nakasuot ng mga maiikling bestida at matataas na takong. May ilang nakaupo sa kandungan ng mga lalaking mukhang mayayaman. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. "Ito ang bagong mundo mo, Mia," sabi ni Sandra habang nililibot nga siya
papunta sa isang kwarto sa likod ng bar. Huwag kang matakot. Madali ka ring masasanay dito. Pagkapasok ka nila sa kwarto, may isang babaeng nakaupo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang buhok. Mukhang sanay na nga rin ito sa ganitong trabaho. Ito si Lara. Pakilala ni Sandra. Isa sa mga pinakamagagaling dito. Siya na ang bahala sa'yo. Tumingin si Lara kay Mia at ngumiti. Bago ka, no? Anong pangalan mo? Mia po. Mia. Inulit ni Lara ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Sandra. Sigurado ka bang handa na siya? Kaya niya ito. Sagot ni Sandra bago tumingin kay Mia. Pero kung gusto mo pang umatras, ngayon na ang oras. Napatitig si Mia sa kanyang sarili sa salamin. Nakikita niya ang kanyang sariling mata na mayroong takot at mayroong alinlangan. Pero naalala niya ang kanyang nanay. Ang kahirapang iniindad nito. Hindi na siya pwedeng umatras. Huminga siya ng malalim bago tumango. Kaya ko ito. Lumipas ang isang oras at nakasuot na nga siya ng isang masikip at maikling bestida. Bagay na hindi niya inakalang isusuot niya kailanman. Pinagapang niya ang kanyang mga daliri sa tela. Ramdam ang paninibago. Ngayon, ang unang gagawin mo, ngumiti ka lamang sa mga customers. Lapitan mo sila. Makipag-usap ka. Iparamdam mong espesyal sila. Paliwanag ni Lara habang inaayos ang kanyang buhok. Ganun lang? Tanong ni Mia. Ngumiti si Lara pero may lungkot sa kanyang mga mata. Sa simula, oo, ganun lang. Pero kapag tumagal ka dito, marami kang malalaman. Marami kang matututunan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Lara. Pero wala na nga siyang panahon para magtanong. Noong lumabas siya sa main area, bigla siyang tinamaan ng matinding kaba. Ang ingay ng bar, ang mga titig ng kalalakihan, ang pakiramdam na parang hinuhusgahan ang bawat kilos niya. Lahat ng ito ay bago sa kanya. Naglakad siya papunta sa isang bakanting mesa at naupo. Pero bago pa nga siya makapagpahinga, isang lalaki na nga ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, mayaman ang itsura, at mukhang sanay na sa ganitong bar. Umupo ito sa kanyang tabi at nakangiti. Bago ka dito, di ba? Tanong nito. Napalunok si Mia, pero pilit siyang umiti. Opo. Maganda ka. Siguradong maraming magkakagusto sa'yo. Nakaramdam ng init sa pisngi si Mia. Hindi niya alam kung dapat nga ba siyang matuwa o matakot. Gusto mo bang uminom? Alok ng lalaki. Itinuro ang isang baso ng mamahaling alak. Alam niyang hindi siya marunong uminom, pero hindi siya pwedeng tumanggi. Sige po. Habang nilalagok ang alak, may bumibigat ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay epekto ng inumin o ang katotohanan na nagsisimula na nga siyang lumubog sa mundong pinili niya. At sa unang gabing yun, naramdaman niya ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi niya alam kung paano niya malalampasan. Isang buwan na nga ang lumipas simula noong magsimula si Mia sa kanyang bagong trabaho sa Club Esmeralda. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na nga rin siya nasasanay sa mundong ito. Naging madali na sa kanya ang umiti, makipag-usap, at magpanggap na masaya sa harap ng mga customer. Kahit sa loob-loob niya, gusto na nga niyang matapos ang lahat ng ito. Gabi-gabi, bago siya umalis ng bahay, tinitingnan muna niya ang kanyang nanay na mahimbing ang pagkakatulog. Alam niyang maginhawa na ang pakiramdam ng kanyang nanay dahil nagagawa na nga rin niyang mabili ang lahat ng kailangang gamot
at gamit ng kanyang nanay. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng kanyang sarili na hindi pa rin niya matanggap ang kanyang sitwasyon. Para kay mama. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Noong makarating siya sa bar, sinalubong siya ni Lara, ang kaibigan niyang tumulong sa kanya noong unang gabi niya dito. Mukhang maganda ang gising mo ngayon, Mia ha. Puna ni Lara habang inaayos ang kanyang hikaw. Nagpapanggap lang. Sagot ni Mia at pilit na ngumiti. Ganyan talaga dito eh. Sagot ni Lara. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo nandito. Pero hindi natin pwedeng ipakita ang sakit. Ang mahalaga, alam mo kung paano mo ito dadalhin. Tumango si Mia. Totoo ang sinabi ni Lara. Dito, walang puwang ang kahinaan. Kailangan patuloy siyang magsuot ng maskara para maitago ang kanyang tunay na nararamdaman. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw sa loob ng bar, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang grupo ng mga kalalakihan na halatang mayayaman. Mula sa kinatatayuan niya, tanong niya ang isa sa kanila. Matangkad, may suot na mamahaling suit at mukhang kagalang-galang. Pero bago pa nga siya makapagsalita, biglang may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Mia? Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng boses. At noong makita niya kung sino ang tumatawag sa kanya, parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Papa? Sa harap niya, nakatayo ang kanyang ama, si Eduardo. Suot nito ang isang mamahaling Amerikana. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak at may kasamang ilang kaibigan. Ang ekspresyon sa mukha nito ay halata. Gulat, pagkadismaya at panghusga. Agad na bumigat ang dibdib ni Mia. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli ang kanyang ama sa ganitong lugar. Ikaw nga, mariing sabi ni Eduardo. Lumapit ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi alam ni Mia kung paano sasagutin ang tanong na yun. Nakasuot siya ng bestidang masikip, mayroong makeup na hindi niya dating ginagamit at nakatayo sa gitna ng isang bar kung saan siya nagtatrabaho bilang isang entertainer. Nagtatrabaho ako dito, Papa. Mahinang sagot niya. Trabaho? Sumabog ang boses ng kanyang ama. Ito ba ang pinili mong trabaho? Ipinagpalit mo ang dangal mo para lang sa pera? Dinig na dinig ng mga malalapit na tao ang galit sa tinig ni Eduardo. Nararamdaman ni Mia ang mga titig ng ibang empleyado at customers na nag-uusap-usap tungkol sa kanila. Papa, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Kaya ako pumasok sa ganitong trabaho. Hindi mo ako tatawagin Papa. Wala akong anak na tulad mo. Parang isang kutsilyo ang mga salitang yun. Alam niyang matagal na nga siyang itinakwil ng kanyang ama. Pero iba pa rin pala ang pakiramdam na marinig nga ito ng harapan. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong ni Mia. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hiniling ko ba na mapunta ako sa ganitong buhay? Wala akong ibang pagpipilian. Kaya ako nandito. Wala na akong masandalan. Wala na akong mahinga ng tulong. Dahil kahit ikaw, iniwan mo kami at pinabayaan. Sumagot naman ng kanyang ama. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo sa ganito. Napakaraming ibang paraan. Natawa si Mia. Pero ang halakak niya ay puno ng pait. Ano?
maraming ibang paraan. Noong lumapit ako sa'yo para humingi ng tulong, anong ginawa mo? Tinaboy mo ako. Wala akong ibang matatakbuhan. Saglit na natahimik si Eduardo. Pero agad nga rin siya lumingon sa kanyang mga kasama at tumawa ng pilit. Sandali lang mga pare ha. Pasensya na. May nakita lang ako ditong kakilala ko. Malayong kamag-anak ko lang to. Noong marinig ni Mia ang salitang yun, hindi niya napigilan ang pagluha. Para sa kanyang ama, hindi na nga siya parte ng pamilya nito. Hindi na siya mahalaga. Kung ikinahihiya mo ako, wala akong dapat na ipag-alala. Matapang niyang sabi. Matagal mo na akong tinalikuran. Ngayon, ako naman ang tatalikod sa'yo. Naglakad siya palayo. Pilit na itinataas ang noo. Kahit papakiramdam niya, ay dinudurog siya sa loob. Hindi niya inakalang darating ang araw na mararanasan niya ito. Ang pagtakwil ng kanyang ama. Hindi lamang sa pribadong paraan, kung hindi sa harap ng maraming tao. Pagkapasok niya sa dressing room, agad naman siyang sinundan ni Lara. Mia. Mahinang tawag nito. Hindi sumagot si Mia. Umupo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang kanyang sarili. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay ang hindi na nga dating Mia na masayahin at puno ng pangarap. Ang nakikita niya ngayon ay ang isang taong napagod, nasaktan at itinakwil. Hindi mo kailangang manatili dito kung hindi mo na kaya. Bulong ni Lara. Alam ko naman yun, Lara. Pero saan naman ako pupunta? Wala akong ibang mapupuntahan. Walang ibang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang. Sagot ni Mia. Tahimik na tumango si Lara. Alam nitong mahirap ang sitwasyon ni Mia. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Pagbukas nito, tumambad sa kanila si Madam Sandra. Narinig ko ang nangyari. Sabi nito, kung gusto mo munang umuwi, Mia, pwede mong kunin ang gabing ito bilang pahinga. Umiling si Mia. Hindi na po, Madam. Hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Hindi ba tapos ang laban ko? Sa kabila ng sakit at panghusga, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang nanay na umaasa sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ama, hindi siya titigil. Dahil sa pagkakataong ito, siya na ang magtatakda ng sarili niyang kapalaran. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang masakit na pagtatagpo ni Mia at ng kanyang ama, pilit niyang inilibing sa limot ang sakit. Hindi na nga siya nagulat nang hindi siya muling hinanap ng kanyang ama pagkatapos ng gabing yon sa bar. Alam niyang para dito, siya ay isang malaking kahihiyan. Isang tao na hindi dapat ipagmalaki, pero hindi siya maaaring manatili sa lungkot. Alam niyang wala siyang ibang aasahan kung hindi ang sarili niya. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa Club Esmeralda. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito lamang ang natitira niyang paraan para mabuhay at masuportahan ang kanyang nanay. Kahit mahirap, kahit puno ng panlalait at panghusga, wala siyang ibang magawa kung hindi ang harapin ito. Mia, mamaya nga pala, may VIP customer tayo. Bulong ni Lara habang inaayos ang kanyang lipstick sa harap ng salamin. Baka gusto mong makisama sa kanila. Malaki daw sila magbigay ng tip. Sino sila? Tanong ni Mia habang inaayos ang suot niyang bestida. Mga negosyante. May isa raw sa kanila na lagi naghahanap ng bagong entertainer na gusto niya gawing special companion. Napakunot ang noon ni Mia.
Hindi ko kailangan ng espesyal na atensyon mula sa sinuman. Alam ko, pero isipin mo rin Mia, kung mabait ang lalaking yun, baka pwedeng siya na ang maging daan para makaalis ka sa lugar na ito. Tumahimik si Mia. Alam niyang may punto ang sinabi ni Lara. Lahat ng babae nagtatrabaho sa bar ay may kanya-kanyang paraan para makalaya. Ang iba ay natutulungan ng mga mayayamang customer. Ang iba naman ay gumagawa ng paraan para makapagsimula ng ibang buhay. Habang pinag-iisipan niya ito, biglang bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok si Madam Sandra. Mia, ikaw ang hinahanap ng isang VIP sa main lounge. Gusto ka niya makilala. Anunsyo nito. Wala nang nagawa si Mia kung hindi sumunod. Sa loob-loob niya, sanay na nga rin siya sa ganitong sitwasyon. Sa bawat gabing nagdaan, natutunan na nga rin niya na maging matatag. Hindi nagpapadala sa mga pangutya o matamis na pananalita ng mga lalaking humahanga sa kanya. Ngunit noong makarating siya sa main lounge, hindi niya inaasahan na makikilala niya dito ang taong makakapagpabago ng kanyang buhay. Pagkapasok niya sa VIP area, agad niyang napansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang pribadong mesa. Nasa 50 na nga ang edad nito. May maamong muka at nagmukha itong formal sa suot nitong itim na Amerikana. Sa tabi nito ay mayroong isang bote ng mamahaling alak at isang baso ng kalahati ng puno. Noong makita siya ng lalaki, ngumiti ito. Ikaw pala si Mia. Nagpakilala sa kanya ang lalaki. Ako si Ramon. Matagal na kitang pinagmamasdan dito. Nagtaas ng kilay si Mia. Talaga? At bakit naman? Dahil kakaiba ka sa kanila. Sagot ni Ramon habang nilagok ang alak sa kanyang baso. Lahat ng babaeng nakikita ko dito, pawang mga mukhang sanay na rin sa ganitong buhay. Pero ikaw, hindi ka bagay dito. Natawa si Mia, pero halatang pilit. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo naman ako kilala. Hindi ko kailangan makilala ka para malaman ko na hindi mo ginusto ang trabahong ito. Sagot ni Ramon. May lungkot sa mga mata mo na hindi mo kayang itago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang may tumama sa puso ni Mia. Hindi nga siya sanay na may nakakapansin sa tunay niyang nararamdaman. Sa bar, sanay nga siya nakangiti. Nagpapanggap na masaya kahit sa loob-loob niya. Gusto na nga niya tumakbo palayo. Mia, kung bibigyan kita ng pagkakataon na makalis dito, tatanggapin mo ba? Diretsa ang tanong ni Ramon. Nabigla naman si Mia. Anong ibig mong sabihin? Handa kitang tulungan. Sagot ni Ramon. Kung gusto mo, pwede kang tumigil sa trabahong ito. Matutulungan kita na makapagsimula ng panibagong buhay. Nag-alinlangan si Mia. Hindi ito ang unang beses na mayroong customer na nagsabing tutulungan siya. Marami nang nangako, pero karamihan ay mayroong kapalit. Gusto siyang gawing kabit, gusto siyang kontrolin, o kaya naman ay mayroong ibang hinihinging pabor. At ano naman ang kapalit niyan? Maingat niyang tanong. Wala. Sagot ni Ramon. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang makita na magkaroon ka ng magandang buhay kaysa dito. Napabuntong hininga si Mia. Kung totoo man yan, bakit mo gagawin yan para sa akin? Hindi naman tayo magkadugo. Wala akong ginawang espesyal para sa'yo. Dahil minsan Mia, may nakilala na rin ako na tulad mo. Sagot ni Ramon.
at hindi ko siya nagawang tulungan noon. Ayaw ko nang maulit yun. May kung anong bumigat sa dibdib ni Mia. Sa tono ng boses ni Ramon, alam niyang mayroong malalim na dahilan ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may bahagi ng kanyang sarili na nagsasabing totoo ang sinasabi nito. Pero hindi pa nga rin siya handang sumuko ng ganoon na lamang. "Salamat sa alok mo, Ramon," sabi niya. "Pero hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi kita kilala. At hindi rin kita basta-basta mapagkakatiwalaan." Tumango si Ramon. Tila nauunawaan ang pag-aalinlangan niya. "Naiintindihan kita, Mia. Alam kong mahirap paniwalaan ang isang tao na ngayon mo lamang nakilala. Kaya hindi kita pipilitin. Pero kung sakali magbago ang isip mo, nandito lang ako." Naiwan si Mia na nag-iisip habang unti-unting lumalayo si Ramon. Pagkatapos ng gabing yun, hindi maalis sa isipan ni Mia ang usapan nila ni Ramon. Hindi niya alam kung dapat nga ba siyang maniwala o kung isa lamang itong panibagong lalaki na gusto lamang siyang gamitin. "Mukhang mayroong bumabagabag sa iyo, ha?" Puna ni Lara habang inaayos ang kanyang buhok. "May isang customer kasi na nag-alok sa akin ng bagong buhay," sagot niya. Napataas ang kilay ni Lara. "At hindi mo tinanggap?" "Hindi ko kasi alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Ayoko nang umasa sa iba. Ayoko nang madismaya ulit," sagot ni Mia. "Pero Mia, hindi mo rin malalaman kung totoo nga ba yun kung hindi mo naman susubukan," sagot ni Lara. "Baka ito na ang pagkakataon mong makaalis sa lugar na ito." Nag-isip ng malalim si Mia. Totoo ang sinabi ni Lara. Matagal na nga niya gustong makaalis dito. Pero handa nga ba siyang sumugal? Habang nakatingin siya sa salamin, alam niyang wala siyang kasiguraduhan sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero minsan, ang tanging paraan para malaman ang sagot ay ang subukan. At doon nagsimula ang desisyon na harapin ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Nagising si Mia kinaumagahan na mayroong mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Buong gabi nga siyang hindi makatulog dahil sa alok ni Ramon. Sa loob ng maraming taon, natutunan niya na huwag basta-basta magtiwala sa ibang tao, lalo na sa mga lalaking bumibisita sa Club Esmeralda. Pero may kung anong kakaiba kay Ramon. Hindi ito tulad ng mga madalas niyang makaharap sa bar. May respeto ito, may tiyaga, at tila hindi siya minamaliit tulad ng ibang lalaki na nagpapanggap siyang tutulungan. Habang nakahiga siya sa kanyang maliit na silid, tinititigan niya ang kisame. Sa loob ng halos 4 na taon ng kanyang pagtatrabaho sa bar, sanay na nga siya sa ingay, sa usok ng sigarilyo, at sa halakhak ng mga lasing na customer. Ang mga pangarap niya noon, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng sariling negosyo, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay, tila unti-unting natabunan ng realidad ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kailangan nga ba niyang sumugal? "Mia, bumangon ka na dyan. May naghahanap sa'yo," sigaw ni Lara mula sa labas ng kanyang kwarto. Napabalikwas naman siya ng bangon. "Sino?" "Ewan, mukha siyang mayaman eh. Pero hindi bastos. Nasa labas ng bar, hinihintay ka." Napakunot ang noo si Mia. Hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya na tila si Ramon ang tinutukoy ni Lara. Mabilis siya nagbihis. Pinili ang pinakasimpleng bestida na mayroon siya. Noong lumabas siya sa bar, nakita niyang totoo nga ang kanyang hinala. Si Ramon ang naghihintay sa kanya. Nakasuot nga ito ng isang puting polo at itim na slacks.
Halatang galing siya sa isang formal na okasyon. "Magandang umaga, Mia." Bati nito habang nakangiti. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Mia, nag-aalangan. "Gusto lang kitang kamustahin at gusto sana kitang yayain sa isang lugar." Nagduda si Mia. "Saan naman?" "Sa isang tahimik na lugar kung saan pwede tayo mag-usap ng maayos." Lumingon siya sa bar, tsaka muling ibinalik ang tingin kay Ramon. Hindi niya alam kung dapat nga ba siyang sumama. Pero naalala niya ang sinabi ni Lara. Paano niya malalaman ang sagot kung hindi siya susubok? "Sige, pero saglit lang ha," sagot ni Mia. Tumango si Ramon. "Ayos, halika na." Dinala nga siya ni Ramon sa isang maliit na cafe sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Malayo ito sa ingay ng bar, sa usok ng sigarilyo, at sa amoy ng alak na nakasanayan na ni Mia. Umupo sila sa isang mesa sa tabi ng bintana. Habang hinihintay ang kanilang inorder na kape, tinitigan siya ni Ramon na para bang binabasa ang kanyang isip. "Bakit mo ba talaga ako dinala dito?" tanong ni Mia. Huminga ng malalim si Ramon. "Gusto kong makilala ka ng mas mabuti, Mia. Hindi bilang isang entertainer sa bar, kundi bilang isang babae na mayroong pangarap, na may kwento." Napailing si Mia. "Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Ramon. Wala kang makukuha sa akin. Hindi ako tulad ng mga babae na pwede mong bilhin ng mga regalo o dalhin sa mamahaling lugar." Sagot ni Mia. "At hindi rin kita binibili, Mia." Seryosong tugon ni Ramon. "Alam ko marami kang pinagdadaanan. Alam ko nasaktan ka na rin ng maraming beses. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na hindi lahat ng tao ay tulad ng iniisip mo na mapagsamantala." Natahimik si Mia. Ilang sandali siya nag-isip bago muli nagsalita. "Bakit mo ba talaga ginagawa to? Bakit ako?" "Dahil nakikita ko sa iyo ang sarili ko. Minsan, ako rin, walang-wala noon. At mayroong isang tao rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na bumangon. Kung wala siya, baka wala ako ngayon dito. At gusto kong gawin para sa iba ang ginawa niya para sa akin." Napayuko si Mia. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagi ng puso niya na gustong maniwala kay Ramon. "Gusto kitang tulungan, Mia," patuloy ni Ramon. "Kung gusto mo talagang umalis sa bar, tutulungan kita na makapagsimula ulit." "At paano naman yun?" tanong ni Mia. Ngumiti si Ramon. "May negosyo ako, Mia. May-ari ako ng real estate company. Marami akong koneksyon. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na makahanap ng mas matinong trabaho. O kung may pangarap kang negosyo, pwede kitang bigyan ng puhunan para makapagsimula." Nanlaki ang mata ni Mia. Hindi niya akalaing ganito kalawak ang kayang ibigay sa kanya ni Ramon. "Bakit mo naman gagawin to para sa akin?" tanong niya muli. "Dahil naniniwala ako sa iyo at gusto kong patunayan sa iyo na may ibang buhay pa na naghihintay sa iyo. Hindi mo kailangan manatili sa bar habang buhay." Muling natahimik si Mia. Iniisip niya ang kanyang nanay, ang pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo, ang lahat ng pangyayari nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Gusto nga ba niyang manatili sa bar habang buhay? O panahon na upang subukan ang bagong landas na inaalok sa kanya ni Ramon? Pagkalipas ng ilang minuto na pag-iisip, tumingin siya kay Ramon.
Gusto mo akong matulungan? Tanong niya. Ngumiti si Ramon. Ano man ang kailangan mo para makapagsimula ulit, ibibigay ko. Huminga ng malalim si Mia. Ito na marahil ang pinakamahirap na desisyong gagawin niya sa kanyang buhay. Kung tutulungan mo ako, Ramon, kailangan mong ipangako sa akin na wala kang hihinging kapalit. Muling tumango si Ramon. Wala akong ibang gusto kung hindi ang makalis ka sa lugar na yon at magkaroon ng mas magandang buhay. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Mia. Sige, susubukan ko. At sa sandaling yun, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Mia sa naging desisyon niya. Matapos ang ilang taon na pagiging bahagi ng mundo ng bar, ngayon, haharapin na nga niya ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang pagkakataon na hindi niya inakala na darating sa kanya. Habang naglalakad siya pa uwi sa bar mula sa cafe kung saan sila nag-usap ni Ramon, hindi niya mapigilan na mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nga ba niyang iwan ang buhay na nakasnayan niya? Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung isang pagkakamali ang pagtitiwala kay Ramon? Noong makarating siya sa bar, nakita niya si Lara na nag-aayos ng kanyang gamit sa dressing room. Uy, saan ka galing? Tanong ni Lara habang inaayos ang lipstick sa kanyang labi. Kanina ka pa hinahanap ni Madam Sandra. Lumabas kami ni Ramon. Sagot ni Mia habang hinuhubad ang kanyang manipis na jacket. Napangiwi si Lara. Ramon? Yung suki mo na mukhang disenteng businessman? Ano naman ang gusto niya? Tumitig si Mia sa kanyang kaibigan. Gusto niya talaga akong tulungan. Napanganga si Lara. Ano? Tulungan? Paano naman? Gusto na niyang ilayo ako dito. Sabi niya, tutulungan niya ako makahanap ng matinong trabaho o magtayo ng sariling negosyo. Napakunot noo si Lara. At ano naman daw ang kapalit? Umiling si Mia. Wala daw. Sabi niya, gusto niya lang talaga akong tulungan dahil naniniwala siya sa akin. Saglit na tumahimik si Lara. Tila iniisip ang kanyang isasagot. Matagal na nga silang magkaibigan at alam ni Mia na alam ni Lara ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Mia, hindi kita masisisi kung gusto mo nang lumabas sa lugar na ito. Mahina pero seryosong sabi ni Lara. Pero mag-iingat ka ha. Alam mo namang bihira lamang ang ganitong klase ng oportunidad. Lalo na sa mga katulad natin. Alam ko, Lara. Pero gusto ko itong subukan. Pagod na rin ako sa ganito. Sagot ni Mia. Lumapit si Lara sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Kung ngayon talaga ang desisyon mo, susuportahan kita. Basta siguraduhin mo lang, hindi ka masasaktan ulit. Ngumiti si Mia. Salamat, Lara. Pero bago pa nga sila makapag-usap pa ng mas mahaba, bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok dito si Madam Sandra. Mia! Sigaw nito. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin si Mia kay Lara bago humarap sa babae. Bakit po, Madam? May customer na naghahanap sa'yo kanina pa. Pero hindi kita makita. Huminga ng malalim si Mia bago sumagot. Pero Madam, gusto ko na po sana magpaalam. Nanlaki ang mata ni Madam Sandra. Ano?
Gusto ko na pong huminto sa trabahong ito. Gusto ko na pong magsimula ng bagong buhay. Matapang na sabi ni Mia. Napangisi si Madam Sandra. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At saan ka naman pupunta? Sa lalaking yon? Naku Mia, hindi ka na bata. Alam mo rin naman, walang lalaking tutulong sa isang babae. Katulad mo na walang kapalit. Nanatiling matibay ang tingin ni Mia. Alam ko naman pong mahirap maniwala. Pero gusto ko pong subukan. Gusto kong lumayo sa ganitong klase ng buhay. Napakamot naman sa ulo si Madam Sandra. At akala mo ba, ganoon lang kadali? May utang ka pa sa akin, Mia. Huwag mong kalimutan yun. Napakapit si Mia sa kanyang palda. Aminado siyang mayroon pa siyang utang sa kanyang amo. Isang bagay na matagal na rin niyang pinagsisihan. Noong mga panahong gipit na gipit siya sa pambili ng gamot ng kanyang nanay, napilitin siyang mangutang kay Madam Sandra. Pero bago pa nga siya makapagsalita, biglang lumapit si Lara. Ako na po ang magbabayad ng utang ni Mia, sabi nito. Ikinagulat nilang lahat. Lumingon si Mia sa kanyang kaibigan. Lara, hindi mo kailangan gawin to. Huwag kang mag-alala, Mia. Ayaw ko to. Matagal mo nang gustong makalaya. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi ko hayaang mapigilan ka. Sagot ni Lara. Nanlaki naman ang mata ni Madam Sandra. Sigurado ka ba, Lara? Oo. Kung gusto mo, babayaran ko na rin ngayon. Sagot ni Lara. Saglit na katahimikan ang bumalot bago tumawa si Madam Sandra. Bahala kayo. Basta mabayaran ako. Wala na akong ibang pakialam. Tumango si Lara at inabot ang kanyang wallet. Tinanggap naman ni Madam Sandra ang pera bago muling tumingin kay Mia. Sige Mia, makakaalis ka na. Pero tandaan mo rin, hindi mo na pwedeng balikan to. Siguraduhin mo lang na hindi ka babalik dito na sugatan at wasak. Diretso ang tingin ni Mia kay Madam Sandra. Hindi na po. Hindi na. At sa sandaling yun, tuluyan na nga siyang nakalaya. Kinabukasan, sinundo siya ni Ramon sa bar, dala ang kanyang kotse. Sa unang pagkataon, dala na nga niya ang lahat ng kanyang gamit sa isang maliit na maleta. Lahat ng alaala ng kanyang dating buhay. Pitpit niya habang tinatahak ang panibagong daan. Habang nasa loob ng kotse, napatingin siya kay Ramon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti si Ramon. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mia. Ang mahalaga, makapagsimula ka ng bago. Dinala siya ni Ramon sa isang maganda pero simpleng apartment sa isang tahimik na subdivision. May maliit nga itong sala, kusina at isang kwarto. Hindi ito marangya, pero higit pa nga ito sa inaasahan ni Mia. Para sa akin ba ito? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumango si Ramon. Dito ka titira habang tinutulungan kita na makahanap ng trabaho o magsimula ng negosyo. Libre ang renta ng 3 buwan. Pagkatapos nun, gusto kong ikaw na magbayad mula sa kikitain mo. Napaluha si Mia. Hindi talaga siya makapaniwala sa kabutihang ipinapakita sa kanya ni Ramon. Salamat, Ramon. Mahina niyang sabi. Hindi ko talaga alam kung paano kita mapapasalamatan. Gamitin mo ang pagkakataong ito ng tama, Mia. Patunayan mo, kaya mong baguhin ang buhay mo. Sagot ni Ramon. Tumango si Mia. Alam niyang mahirap ang daan na kanyang tinatahak.
Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya na may pag-asa siya. At sa gabing yun, humiga siya sa kanyang bagong kama. Tinanaw ang kisame. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog siya na mayroong kapayapaan sa puso. Maagang nagising si Mia kinabukasan. Ramdam niya ang panibagong simula na naghihintay sa kanya. Isang pagkakataon noon na tila imposible. Habang nakatitig sa maliit pero maaliwalas niyang apartment, hindi pa rin niya maisip na nasa ganitong kalagayan na nga siya ngayon. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni noong mayroong kumatok sa kanyang pintuan. "Mia, gising ka na ba?" Boses ko ni Ramon. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. "Magandang umaga." Bati nito, sabay abot ang isang supot ng pandesal at 2 tasang kape. "Akala ko, baka wala ka pang almusal eh." Nakangiti si Mia habang tinanggap ang pagkain. "Salamat Ramon. Hindi mo na kailangan gawin pa ito." Umiling si Ramon at pumasok sa loob. Sabay upo sa maliit na lamesa. "Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang pagsisimula mo. Simula ngayon, iba na ang magiging buhay mo." Habang kumakain, pinag-usapan nila ang magiging plano ni Mia. "May naisip ka na bang gustong gawin?" Tanong ni Ramon. Napatigil si Mia at saglit na nag-isip. "Gusto ko sanang magkaroon ng sarili kong negosyo. Kahit maliit lang. Isang bagay na hindi ko kailangang umasa sa ibang tao para mabuhay." Tumango si Ramon. Tila nagustuhan ang sagot nito. "Magandang ideya nga yan. Anong negosyo bang naisip mo?" "Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sarili kong salon." Sagot ni Mia na may ngiti sa kanyang labi. "Mahilig kasi ako mag-ayos ng buhok. At noong bata pa ako, pangarap ko na rin na maging beautician." Napangiti naman si Ramon. "Kung ngayon ang gusto mo, tutulungan kitang makapagsimula." Nanlaki ang mata ni Mia. "Talaga? Pero paano?" "May kaibigan ako na mayroong maliit na salon business. Matagal ko na rin naririnig na gusto na rin niyang ipagbenta ang isa sa mga pwesto niya. Baka gusto mong tingnan at baka pwede nating bilhin." Hindi makapagsalita si Mia. Hindi niya inakala na ganito kabilis na mabibigyan siya ng pagkakataong matupad ang kanyang pangarap. "Pero Ramon, sigurado ka ba?" "Oo Mia, alam kong kaya mo. Hindi kita tutulungan kung hindi ako sigurado na malayo ang mararating mo." Napaluha talaga si Mia. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa tuwa. "Salamat talaga sa iyo Ramon. Mula sa kaibuturan ng puso ko." Lumipas ang ilang linggo at sinamahan siya ni Ramon sa kaibigan nitong may-ari ng salon. Sa unang tingin pa lamang, nagustuhan na kaagad ni Mia ang lugar. Isang maliit na salon na mayroong 3 upuan para sa mga customer. May sariling shampoo area at isang maliit na waiting area. "Napakaganda nito," may hinanyang sabi habang iniikot ang tingin. Ang may-ari ng salon na ito ay si Aling Gloria, isang mabait na ginang na nasa 50s na. "Kung gusto mo talagang bilhin ito Mia, ibibigay ko sa iyo ito ng murang halaga. Alam ko mayroong magandang patutunguhan ang negosyo ko sa mga kamay mo." Sabi ni Aling Gloria habang inaabot ang isang tasa ng tsaa kay Mia. Hindi makapagsalita si Mia. Nakatitig siya kay Ramon na nakangiti lamang sa kanya. "Ano Mia?" tanong ni Ramon. "Handa ka na ba?" Huminga ng malalim si Mia. Alam niyang ito na ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay.
At sa unang pagkakataon, ano siya? Oo, handa na ako. Matapos ang isang buwan na pagpaplano, pag-aayos, at pagbili ng mga kagamitan, dumating na nga rin ang araw ng pagbubukas ng salon ni Mia. Pinili niya ang pangalang ito, Mia's Beauty Haven. Ipinagmamalaki niya ang bawat sulok ng kanyang salon, mula sa malinis na istante na puno ng mga hair products hanggang sa mga bagong salamin at upuan para sa kanyang mga customer. Sa araw ng pagbubukas, nandoon si Ramon, si Lara, at ilan sa kanyang mga kaibigan sa bar para suportahan siya. Mia, hindi ako makapaniwala. May sarili ka ng salon. Ang galing mo naman. Tuwang-tuwang sabi ni Lara habang niyayakap siya. Salamat, Lara. Kung hindi rin dahil sa'yo, baka hindi na ako nakalabas ng bar. Sagot ni Mia. Pinipigilan ng luha. Nakangiti si Lara. Alam kong kaya mo ito. Mula pa noon, alam kong malayo na ang mararating mo. Sa tabi nila, nakangiti si Ramon. Pinagmamasdan ang kasiyahan ni Mia. Anong pakiramdam na mayroon ka ng sariling negosyo ngayon? Tanong ni Ramon. Tumingin si Mia sa paligid, sa mga bagong kagamitan, sa mga taong sumusuporta sa kanya, at sa pangarap niyang natupad. Napakasarap sa pakiramdam. At hindi ko ito magagawa kung wala ka, Ramon. Sagot ni Mia. Ngumiti si Ramon. Ginawa mo ito dahil sa sarili mong pagsisikap, Mia. Ako? Isa lang akong tao na naniwala sa iyo. At sa sandaling yun, naramdaman ni Mia ang tunay na kalayaan. Ang dating batang takot na humarap sa mundo. Ang dating babae na kailangang ipaglaban ng sarili para mabuhay. Ngayon, isa na nga siyang matagumpay na negosyante. At ito pa lamang ang simula ng kanyang mas magandang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nung matagumpay na maitayo ni Mia ang kanyang salon. Unti-unti na nga ring lumawak ang kanyang negosyo at dumami na rin ang kanyang mga customers. Dahil sa sipag at tiyaga, nagawa na nga rin niyang makapagbukas ng mas malaking branch ng salon sa mas malaking lokasyon. Sa wakas, nakuha na nga rin niya ang buhay na matagal na rin niyang pinangarap. Isang buhay na hindi na rin nakasalalay sa awa ng iba. Nagawa na nga rin niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay. Nabilan na nga niya ito ng mas magandang bahay. Kumuha na rin siya ng tao na mag-aalaga sa kanyang nanay. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya inaasahan na mayroong isang pangyayari na muling babago sa kanyang buhay. Isang hapon, habang si Mia inasa kanyang isa sa mga salon, abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang mga tauhan nang biglang mayroong pumasok sa loob. Isang matandang lalaki. Payat, maputla, at halatang hirap sa buhay. Napansin kaagad ni Mia ang pamilyar na anyo ng matandang lalaking ito. At sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng sakit na itinago niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Mia, mahinang tawag ng lalaki. Nanlaki ang mata niya. Papa? Biglang natigil ang lahat ng nasa salon. Napatingin sa kanila ang kanyang mga tauhan. Pero kaagad nga na sila nagpatuloy ng trabaho noong makita nilang seryoso ang sitwasyon. Hindi makapaniwala si Mia. Ang kanyang ama, ang lalaking matagal na nga siyang itinakwil, ang taong nagparamdam sa kanya ng matinding sakit, ngayon ay nasa harapan niya. Mukhang mahina at nangangailangan. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Puno ng lungkot ang mata ng kanyang tatay. Mia,
Patawarin mo ako. Halos hindi makapagsalita si Mia. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit, awa o sakit. Bakit ka ba nandito? Muling tanong niya. Mas mahina na ngayon ang kanyang tinig. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa iyo. Nalaman kong matagumpay ka na. Hindi ko talaga inakala na darating ang araw na ikaw mismo ang aahon sa hirap na hindi mo kailangan. Sagot ng matanda. Halatang hirap na rin magsalita. Napalunok si Mia. At ngayon lang? Ngayon na wala ka ng pera? Ngayon wala ka ng malalapitan? Ngayon mo lang ako naalala. Napayuko ang matanda. Hindi makatingin ng diretso kay Mia. Alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Alam kong napakarami kong kasalanan sa iyo at sa nanay mo. Pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Naghintay si Mia. Matagal na akong may sakit, anak. Pag-amin ng kanyang ama. Iniwan na rin ako ng bago kong pamilya. Wala na akong negosyo. Wala na akong pera. At wala na akong ibang matatakbuhan. Ramdam ni Mia ang kirot sa kanyang puso. Ang dating makapangyarihan at malupit na lalaking tinalikuran siya noon ay isa na nga ngayong mahina at talunan. Gusto mong tulungan kita? Malamig niyang tanong. Kung maaari lang sana, anak. Sagot ng kanyang ama. Halos hindi makatingin sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kita pinabayaan noon. Hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataon ng sarili kong mahalin ka noon. Pero ngayon, kahit man lang sa huling pagkakataon, sana. Napapikit si Mia. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niyang marinig ang mga salitang yun mula sa kanyang ama. Pero ngayong sinabi na nga nito ang mga yun, hindi niya alam kung paano pa nga niya ito tatanggapin. Mia? Tawag ni Ramon mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niyang nandoon pala ito. Tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Lumapit ito at maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw ang bahala. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Bulong ni Ramon. Tumango si Mia. Muling humarap sa kanyang ama at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Napakaraming taon na ang lumipas. Nagkalit lamang ang nasa puso ko. Napakaraming gabi na lumuluha ako sa sakit. Dahil sa mga sinabi mo sa akin. Sa pag-iwan mo sa amin. Tapat na sabi ni Mia. Napatungo ang kanyang ama. Tila tinatanggap lamang ang kanyang mga sinasabi. Pero hindi ako tulad mo. Dagdag pa ni Mia. Hindi ko kayang baliwalain ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Lalo na kung ikaw yun. Nanlaki ang mata ng kanyang ama. Ibig sabihin ba niyan, tutulungan mo ko? Tumango si Mia. Ipapagamot kita. Hindi kita papabayaan. Pero ang hiling ko lang, sa natitira mo pang buhay, sana ipakita mo sa amin na totoo ang pagsisisi mo. Hindi na nga napigilan pa ng kanyang ama ang mapaiyak. Lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mia ang yakap ng kanyang sariling ama. Isang yakap na matagal na nga rin niyang hinangad. At sa sandaling yun, alam niyang wala nang mas mabigat na pasanin sa kanyang puso.
Lumipas ang ilang buwan at sa tulong ni Mia, dahan-dahan na nga rin gumaling ang kanyang ama. Bagamat mahirap pa nga rin ibalik ang dating relasyon nila bilang mag-ama, unti-unti niyang pinapayagan ng sarili na patawarin ito. Samantala, patuloy na lumalago ang negosyo ni Mia. Nagbukas pa nga rin siya ng mga panibagong branch at mas marami pang ang babae ang natutulungan niya na magkaroon ng trabaho. At sa tabi niya, palagi nandoon si Ramon, ang lalaki naging sandigan niya sa lahat ng pagsubok. Ang lalaki nagturo sa kanya kung paano muli magmahal at magtiwala. Isang gabi, habang nakatayo nga sila sa harap ng bahay, nakatingin sila sa maliwanag na lungsod, hinawakan ni Mia ang kamay ni Ramon. "Salamat, Ramon," mahina niyang sabi. "Para saan naman?" tanong ni Ramon. "Para sa lahat. Para sa paniniwala sa akin. Sa pagbibigay sa akin ng bagong simula. At higit sa lahat, para sa pagmamahal," sagot ni Mia. Ngumiti si Ramon at hinila siya sa isang mahigpit na yakap. "Ano man ang mangyari, Mia, andito lang ako at patuloy kitang mamahalin." Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa piling ng lalaking mahal niya, at sa isang buhay na pinaghirapan niyang makamit, naramdaman na nga ni Mia ang tunay na kasiyahan. Hindi mo naging madali ang kanyang naging buhay. Hindi mo naging perpekto ang kanyang nakaraan. Natutunan niya na mayroon pa ring pag-asa sa bawat umaga. At sa wakas, nahanap na nga rin niya ang kapayapaan na matagal na nga niyang hinahanap. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Mia. Sa kwentong ito ay pinapaalam, si Mia ay naging simbolo ng isang matatag na babae na hindi sumuko sa pagsubok. Bagkus, ginamit niya ang kanyang karanasan para bumangon at makamit ang kanyang magandang kinabukasan. Importante pa rin sa ating buhay ang magpatawad at mabuhay na mayroong kapayapaan sa ating puso. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.